everyone, my name is Tamias. This is your safe space. Welcome to my podcast where our team is to live, to love, to laugh, to serve, and who our purpose. So for today's episode, we will be hearing a testimony from a young man and how the messiest moment of his life turned to be a powerful testimony of God's love and redemption. Kung sino siya, ito ng storya niya, let's get into it. Hi, my name is Glenn Lee J. Fadera and from Lipa City, Batangas, Marawi. I'm a barista and this is my testimony. Hi, Glenn. Hello, Ate Timias. Kamusta po? I'm kinakabahan and overwhelmed, pero it's a blessing to be here. Wait lang guys, story time. Alam niyo ba, nagpe-pray ako kung sino talaga yung susunod kong guest here on my next pod. And I approached a lot of people and they said na sa banda-banda daw dyan, ganito-ganyan. Tapos nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko sa story niya, he has a testimony there. Sabi po, wait lang, pwede to. Parang ang ganda ng storya niya at pwede itong maka-impact sa, lalo na sa mga kabataan. And the good thing is, ano bang siya, parang pangarap niya pa lang na main sa isang pod. Amen. Pangarap ko talaga yun sa, masali sa podcast, syempre. Podcast ba yun o podcast? Pero okay. Inayapan ako sa pagdoon, pero minsan madalas podcast yung naririnig ko and yun. Pero alam mo yan, sobrang thankful lang ako today na meron akong pangalawang lakad and ito yung pangalawang lakad ko. And dito nakatutok yung talagang araw ko ngayon. Maraming salamat, Team Ya, sa pag-invite sa akin and syempre sa Lord. Maraming salamat po. Yeah, it's really a privilege. And nakakatuwa si Lord kasi yung prayer na yun, ang tugon ay pangarap pala ng isang tao. Kaya, amen. I'm so blessed. Then, he said na parang kung maggagawa kayo ng podcast ni Lester is about discipleship. Parang paano By the way, can you tell us your background, Glenn? Sa family. Yeah. Talent. Di ba nagra-rap ka nga? Yes. Puntahan na namin ka. Kunti lang. Konting rap lang and share ko lang yung background ko. In past 1 year ago and ako dati and doon pala sa pinaka doon na sa 13 years old. 13 years old talaga nagwo-work na ako. Parang tinuro na sa akin ng tatay ko na kailangan paghirapan lahat ng nakukuha mo. And yun, talagang kung paano ako sumuntok sa mga problema at sa mga nilalakaran ko yun. Ginutuloy ko lang din naman. And nakikita ko din naman na lahat ng pinagdadaanan ko, eto na ako ngayon. Parang sinabi din ng Lord na kailangan mo talaga pagdaanan yan para naman makuha mo yung gusto mo talagang karakter. Parang ganun. And yun, nakikita ko din naman na nakukuha ko din. Yung pinakapangarap ko din naman na karakter din, syempre. And also sa aking pinagdaanan na simula pagkabata, hindi naman naging madali yun. Parang kumbaga, sinabi lang sa akin na kailangan kong galingan din and that time na wala pa ako sa Lord, talagang sinasabi na ang hirap nito, hindi ko to kaya, parang minsan nga gusto ko nang give up, parang ganun. And nung nakakilala ako sa Lord na parang one time na nagka-girlfriend kasi ako last year and parang sinabi sa akin ng Lord na i-break mo yan, parang ganun pa. Tapos nagka-opportunity ng barista. After ng barista, may nakilala ako doon. And yun yung una ko naging leader. After na. Sorry to interrupt you, Ben. Hindi ka galing sa Lipa talaga. Parang saang church nga ulit? Tanawan. Sa Pisjan Tanawan. Sino leader mo dun? Shout out sa Pisjan Tanawan. Yes. Leader ko doon si Kuya Bien, kung nakikilala niya. And I'm grateful din and thankful na nakilala ko siya. Yes, okay, sige. 13 years old nag-work ka na. 13 years old to 15, nag-work na ako nun. Pero nag-aaral pa din naman ako. What was the parang experience? Kasi syempre 13 years old, hindi ka ba nakaramdam na dapat sa age na to nag-e-explore lang ako bilang bata or ito dapat ang ginagawa ko muna? Parang ang aga mo kasing namulat sa responsibility. How did you cope sa sitwasyon na yun? Kasi hindi mo siya pinili, pero nandun ka. How did you cope on that?
yung background ng family ko, talagang nasa gitna lang kami. And talagang hindi naman kami nahihirapan. Pero, hindi kami sobrang hirap. Pero nahihirapan kami. Ang ano lang doon, ang point lang doon ng tatay ko. Parang, syempre, as a man, and bunso ako sa pamilya namin. Siyam kami magkakapatid. Tinuturo na sa akin yung mga dapat kong gawin para maging responsableng lalaki din. And syempre, maging lalaki din talaga para sa pamilya namin at sa magiging future ko pa. And yun. Yeah, that's good. Pero ako 13 years old, ano bang ginagawa ko? Isip ko, ginagawa ko ng 13 years old? Siguro nag-aaral. Pero meron bang somewhere in the past na sana ay na-enjoy mo? May mga ganun bang thoughts, Glenn? Sa ngayon, sa akin, parang okay, hindi na. Parang yung past kong yun, parang okay na pinagdaanan ko din talaga. Hindi naman siya puro trabaho lang eh. Na-enjoy ko din siya. Parang ganito yung sitwasyon ko. Nagtatrabaho ako pero yung kukunin ko sahod, ipang-computer ko. Panglalaro ko sa mga Dota, gano'n. And yun, parang na-enjoy ko siya sa paraang gano'n. And yun, hindi naman yung pagtatrabahong yun, bigay agad sa aking magulang. Hindi naman gano'n. Ang point lang doon sa pag-work kong yun, that time, is para masustain ko yung mga kailangan ko and yung mga mga luho ko din, syempre. And yun, I'm mga grateful lang din talaga ako na pinagdaanan ko yung mga ganong bagay. Hindi naman ako makakarating sa ganito, syempre, kung hindi ko pinagdaanan yung mga ganong bagay. Yeah. And ano yung pinaka na-mold na character kay Glenn since siya ay bata na dala-dala niya hanggang ngayon? And I think determination. Ay, topic ng Sunday. Amen, amen. And guys, nung Sunday, determination. Share ko lang. Determinasyon sa sarili at tsaka yung pamilya ko talaga. Unang-una ko, tinitignan ko talaga yung pamilya ko eh. Sabi ko, Lord, kailan kaya? Parang ganun. May mga point kasi. 13? Oo, ganun na talaga. Parang tinanim na sa akin siya ni Lord. Tinanim na sa akin ng Lord yan eh. Tapos, the age of 13, nag-work ako, no? Pagdating ko ng 15, nag-business ako. Wow! Nag-business ako, nagtinda ako ng mga cups, and yun, tinanim na din sa akin ng Lord John na mag-business ako. Nakikita ko din naman na sa future ko, magiging ganon din ako. And naniniwala ako na kapag anong will ng Lord, yun din ang mangyayari. Thank God, kasi may yung character na yun na nahubog sa'yo is determination na nadadala mo even now that you are young professional and taking the path that God has called you to go. Yun. And yan, so sa akin, Glenn, I am curious. So parang last time, tinanong ko rin si Ate Ethel about her past. Sino si Glenn before, bago ka ma-introduce into a community or to the church, what was your testimony? Sino ako nung hindi pa ako nakakilala sa Lord? Yeah. Nung way back nung last year, senior high ako. Lumipat kami sa may Pusil. Doon ako unang parang nahiwalay kami doon sa dati naming lugar na which is talagang sobrang dilim. Nandun na lahat yung addiction, babae. Doon ko na nakita nung nawala yung nanay ko. Nung parang 2020 nawala. Doon sa mismong bahay doon sa mismo sa Bagong Pook. Then, sakit niya din cancer kasi. So, noon, parang nawala yung nanay ko. Parang doon ko na naranasan lahat ng parang mga ugali din ng mga kabataan. Parang gano'n. Yung sinasabing kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganyan. And then, napasok ko lahat ng mga bar and mga talagang... Ilang taon ka niyan? 16 to 17. Bar, babae, addict sa kahit maliban sa bato. Pero hindi ko siya parang pinagyayabang na naranasan ko siya. Parang nakikita ko din naman na naranasan ko din yun para i-testimony dito o sa ibang tao din. And yun, before ako makilala sa Lord, ganun ako, sobrang dilim.
Then lumipat kami sa Pusil. Medyo nagbago yung environment namin. Napalaro ako ng basketball. And doon ko nahubog yung physical ko. Tapos, nagka-girlfriend ako. Parang 7 months ata kami nun. Yung pinakamatagal kong girlfriend. So, nagtagal din naman kami and yun, parang nakita ko din na may mali. Alam mo ba yung parang medyo... Ano yan? alam mo ba yung parang sexual addictive, parang gano'n. Okay, sige. Naging gano'n ako, parang sobrang hirap din na nakita ko yung sarili kong gano'n. Hindi na ako nagiging blessing sa bahay namin. Tapos tinitirahan namin. 3 lang kasi kami doon, kapatid ko, 3 lang kami doon. And sobrang naging awareness lang din ako sa sarili ko. Then after nun, binrake ko na yung jowa ko. And sabi lang din sa akin ng Lord na i-break mo yan. Then nakita ko ng opportunity nga sa barista. Ginrab ko yon. Nakilala ko si Kuya Bien na nag-invite sa akin. And yun, tuloy-tuloy na yung mga gandang nangyayari sa akin after 1 year. Na yun, paghubog sa akin sa church. And nakita ko din naman yung character development and spiritually na paghubog sa akin. And sa Lord ang kapurihan. Maraming salamat. Amen, amen. Grabe yun. Grabe, wala. Parang natigilan ako. Ganun pala yung naging karanasan before. And nung nag-encounter ka, Glenn. Encounter. Yes. Kasi ako, that is Grabe. yun yung pinaka-highlight ng Christian walk ko nung nag-encounter na talaga. Kasi parang I lay it all down sa Lord. Sinurrender ko na sa Lord. Before and after the encounter, sino na si Glenn yan? Nung pagka-encounter ko, sobrang solid talaga nun eh. Parang doon ko nabuhos lahat ng bigat ng dibdib, lahat ng dala-dala ko, mag-isa pamilya ko, yung tinatawag ng curse. And yun, parang Lord, sinusurrender ko na to. Parang pati yung mga last na doon sa pinakauna naming bahay, sinasabi ko na Lord, patawad po. Sana mapatawad din nila ako. And sana mapatawad din nila ako. Parang ganun. May mga, mga bangan din nangyayari sa bahay namin dati. And nakita ko nung after kong ma-encounter and talagang nagbago lahat ng yung lakad ko naging dire-diretso na yun. Hindi na ako lumilingon sa dati kong Amen! Sa dati ko yung haraan nangyari, hindi na ako napalingon doon. And joke, nakita ko din naman na sobrang sarap din. And in-encourage ko din yung mga kabataan na mag-encounter and talagang mababago ang buhay niyo. And nakikita ko yan sa lahat ng mga ka-network natin. Yeah. And alam niyo po, ako ay nababless din talaga. Una kay Glenn din. Isa si Glenn sa mga nakikita kong young man of God na ngayon nagdadala na siya ng soul. Kasi nung nakita ko yung story niya sa Facebook, I was scrolling that morning, sabi ko, wow, nagdadala na siya ng kaluluwa na maaring yung lumang siya. And it's a great testimony and blessing na kapag natagpuan mo yung purpose mo with the Lord, you can be someone else's guide to find theirs. Amen, amen. Parang ikaw na ngayon yung nagiging instrumento ng Panginoon. Kasi I was once like you, nakikinig lang. Hindi ko naman alam na kahit ako ngayon dito sa podcast, this is not my dream, but the Lord called me here. Kung alam niya lang everyone, hate na hate ko po ang pagharap sa camera. Ayoko po. I was so insecure kasi ayoko talaga. Pero the Lord provided the connection, the resources, the man behind the camera na nag-repeat ngayon. Sobra akong nabibless sa kanya kasi siya yung naging kasagutan, siya yung ginamit ni Lord to fulfill this calling. Amen. Na minsan talaga may mga sitwasyon ka na sa mo, akala mo di mo gusto, pero doon ka mahuhubog and doon ka mas magiging blessing to other people. Yan. And how do you encourage the youth, other people, Glenn, to encounter God and to make a decision na tanggapin si Lord sa buhay nila? Unang-una, sineshare ko yung testimony ko na talagang nabago yung buhay na meron ako. And hindi lang sa buhay ko, mag-isa pangarap ko din na talagang
sinurrender ko yun sa Lord and sinamahan niya naman ako sa kahit anong laban talaga. Bakbakan kasi yung pangarap ko eh. Kaya talagang pinagkano ko na yun, sinusurrender ko na yun sa Lord. And hindi na ako yung lumalaban and si Lord na yung lumalaban sa mga pangarap ko. And maging naman sa problema ko. And I encourage din sa mga kabataan na katulad ko na talagang magpa-encounter and yun, tuloy-tuloy lang and samahan kayo ng Panginoon and yun. Yun lang. That's it. With the Lord, magkakaroon ka ng pangarap na hindi mo pangarap before. Ako, I myself, ang dami kong, never kong naging pangarap na magsulat. Although may skill ako, thank you Lord, lahat ng meron tayo, diba nagrarap ka Glenn? Parang everything ngayon na meron kami, ang goal namin is to point out everyone to Jesus. Kasi it's not about us, it's not about this podcast, it's about the name of the Lord. Amen, amen. His word na kailangan ma-spread. Kasi maraming lost, maraming tao na kagaya mo Glenn, hindi pa rin nila alam yung dating ikaw. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi nila alam yung direksyon ng buhay nila. They don't even know their purpose. And no one can really satisfy a man's heart but the one who created it. Sabi dun sa nabasa ko. Diba sabi mo may mga times na hinahanap mo yung kaligayahan sa ibang tao. Or Amen, amen. tuloy mo yun na kapag nakakilala ka talaga kay Lord, you'll see everything is temporary. And you will seek the eternal things. Everything na mag-glorify kay Lord. Everything na makakatulong sa ibang tao para matagpuan nila yung liwanag. Kasi they are in the darkest moment of their life. Ganda nun ate. Yes. May share lang din ako sa'yo. Sige. Ano kasi, okay. And yun, nung hindi pa ako nakakilala sa Lord, talagang, di ba, nung wala yung nanay ko. And nakakilala din ang tatay ko na iba't iba. Parang may isa ba, tas may biglang dumating naman na mas maayos. And thank you sa Lord dahil binigyan din ako ng pangalawang nanay. And nakita ko na nang hindi pa ako nakakakilala sa Lord na ang hirap palang tanggapin na may ibang kasama yung tatay mo. And hindi mo siya nanay, parang ganun. And pagka-encounter ko, nasa province pa sila nung nag-encounter ako. Bumalik sila sa bahay. Then, nakita ko ng Lord, bigyan mo ko ng bagong puso para umarap dito sa taong ko. And paglabas ko ng kwarto, grabe. Sabi ko, ay tita, good morning po. Parang gano'n. And nakita ko talaga na binigyan ako ng puso, bagong puso, na tanggapin yung taong yun. And nagpapasalamat din ako na siya yung sa amin, nag-aasikaso sa bahay sa amin. And yun, maraming salamat po sa iyo, tita. And naiyak tuloy ako. Dami ko kasi yung mga talagang ang hirap ipaliwanag. Pero sa mga tao yun, may share ko din naman siya. And yun, sa family ko. Okay, ito na yun. Kasi kapag tinanggap po talaga natin si Lord in our life, yung puso natin, ako personally, Glenn, mas lalo kong minahal ang pamilya ko. Kilala ko. Kasi it's very true na kapag tama ang relasyon mo sa Diyos, all other relationship, lahat ng relationship, magiging tama siya. Kasi yung pundasyon natin, tama. Amen, So, amen. God is love. He is so loving God. Laging, even sa devotion lately, tinuturuan niya talaga ako na wala ka dapat piliin mahalin. Kasi lahat ng nakikita mo, anak, ay naging dahilan kung bakit I shed the blood, Amen. blood on the cross to prove that you are worth dying for. You're valuable, you're valued, you are chosen, you are called. Na ang ganda ng purpose at ang ganda ng plano ng Diyos once na tinanggap mo talaga siya. And I really encourage everyone, the greatest decision or best decision that you can do to your life is to really accept Jesus. Amen, amen. Tama. That's that decision. Diba ba ng turning point siya na ito pala ang buhay. Amen. There's more to life than your pain, Amen. than your past, Correct. than your failures, Amen. your shortcomings, everything. There's more to life than that because there's God. At siya ang naguhulma ng buhay ng tao. Diba? Paano ka ngayon hinupubog ng Lord? Ano pa yung mga character
na nabubuo sa'yo ngayon, Glenn? Grabe. Sobrang excited ako pagdating sa hubugan eh. Talagang shinape ako ng Lord. Shinape ako sa pagiging parang palaging nadadapa hanggang sa tumatayo na ng bilang nag-share na din sa ibang kabataan. And John, nakita ko din naman talaga na hindi ka magiging effective sa ibang tao kung hindi mo napagdaanan yung mga nakaraan mo. Amen. Talagang sinasabi ko, Lord, thank you dahil napagdaanan ko yung mga ganun. And nakikita ko talaga na sobrang sarap din sa feeling na ako yung pinili ng Lord. Na kaya pala pinagdaanan ko yun dahil ako yung pinili ng Lord. I'm a chosen. Tas yun. And Yung grab star niya lumalabas. Yun, totoo. Ang galing. I believe lahat ng pinagdaanan natin in the past, lahat talaga siya ay may purpose. Amen. Lahat sila. And I also realize having this conversation with you, Glenn, na yung mess mo, yung dumi sa buhay mo, mananatili siyang dumi kung hindi mo siya isusurrender kay Lord. Kasi siya lang yung nagbibigay ng magandang storya mula sa pangit na sitwasyon. Amen. Diba? Parang lahat naman tayo, may mga kabulukan tayo in the past, may mga kapalpakan tayo, maling desisyon tayo. But once you surrender your life to God, to Jesus, doon siya nagkakaroon ng meaning. Doon siya nagkakaroon ng impact. Amen. And doon siya nagiging guide ng isang tao. Kung napagdaanan niya yun, ibig sabihin, posible rin na maging bagong ako kung mapapakinggan ko yung storya ni Kimi. And grabe na. Grabe. Work ni Lord in Ireland. What was the testing na so far, Glenn? Pinapagpapasalamat mo talaga sa Panginoon. Actually, talagang nagpapasalamat ako dahil dinala din ako sa tamang daan. Tamang daan na tipong nakilala ko si Lord, minahal ko siya, minahal ko yung ibang tao, and yun, ngayon nagpapatuloy ako. At maraming salamat din sa Lord dahil nandito na ako ngayon. Dating talagang gusto ko nang give up, gusto ko nang ibigay yung buhay ko na Lord, palagi na lang ganito, lagi na lang ganun yung nakikita ko sa pamilya ko, lagi na lang mararanasan ko yung pero kailangan pala talaga. And mismo naman si Lord nakakaranas din ng paghihirap, sakripisyo, tsaka syempre, talagang mabubuhay ka talaga sa mga ganun. And yun, tuloy lang, suntok lang ng suntok. Nakasama ang Lord. Amen. I'm really blessed with this conversation, and ako man ay bunga din talaga ng ginamit ng Lord. Kasi naniniwala po ako na may mga taong pinili at itinalaga ang Lord para maging guide natin. Our spiritual leaders, our pastors, sa community, napakahalaga niya. Especially to the youth ngayon. Amen. Hindi lahat, ito nabasa ko lang din to, Glenn, hindi lahat ng masayang kasama ay tamang kasama. Amen. Correct. I really agree on that. Kasi pwedeng kasama mo sila sa saya, pero pag nagka-problema ka na, pag magulo na ang mundo, pag magulo na ang buhay mo, nasaan sila? I remember God at the cross. I just recalled it here in my head. Na, nung si Lord, kasi pwedeng mabetray ka din diba? When it comes to Christianity, ang dami ring tatalikod sa'yo. Mga kaibigan ka na hindi mo na magiging kaibigan ngayon. Mga ganun. And going back to that realization na nabasa ko sa Bible. Hindi pa si Lord nag-fed siya ng 5,000. Dami niyang pinagaling. Nasa Matthew tayo sa devotion, right? So, ang daming miracles na ginawa niya. But on the cross, nung nahihirapan siya, nung siya ay ginagawa, pinufulfill niya yung will ng Lord. Nasaan yung mga taong din? Where was the 5,000 people? Nasaan yung mga ginawa niya ng miracle? Yung mga bulag na nagkaroon. Diba? Si Lord ang perfect example ng pamumuhay ng isang Christian. Parang we live by the example of Jesus. How He lived. Ano yung mga naging sacrifice niya para ma-fulfill yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. So huwag kang matakot, Glenn, kasi you're on the process pa din. Anatod ka pa rin sa talagang ini-equip, pinuhubog ka ng Lord. And to all of the people na maaaring makaabot itong video na to, pagpatuloy lang talaga tayo.
Magpatuloy lang talaga tayo kasi doon natin mas nakikita yung power, everything that God has in store for us. Makikita natin siya once you choose to keep going. Amen. Semicolon. Ayan. And then, Okay, yes. Meron ka ba i-share? may gusto ko i-share sa'yo. Sa akin and sa akin. Amen. Sa inyo. Dati kasi talagang nagra-rap lang ako. And tinutuloy ko lang yung mga dati kong ginagawa na Tapos yun, hubog din. Then, nakikita ko kaka-worship ko, natututo na din pala ako kumanta. Wow. Singer. And yun, binigyan din ako ng talent ng Lord na yun, kumanta nga. And yun, magpatuloy din. And yun lang. There's more to life. And also, Amen. I think it's kinda lengthy. Masyado nang naging lumabas ang yapper side nito. Pero yeah, any message, any encouragement, Glenn, words na, yun nga, magpapa-encourage sa kapwa mo kabataan to come to Jesus and to accept Him as their personal Lord and Savior. John, gusto ko lang din encourage kayo, kayong mga agaya ko na alam nyo yun, parang pamali-mali dati and ngayon, pamali-mali pa rin pero kasama ko na si Lord. Yeah. Alam mo yun, parang may right decision ka na ginawa sa sarili mo and sa buhay mo na palagi mo pinapasalamat sa Lord. And sobrang ganda nangyayari sa buhay ko. Kita nyo yung kaibigan ko si Dexter. Yun, shoutout sa'yo. And alam nyo yun, sa buhay na meron kami kung gaano kami kakulit dati, no, senior high school. And ngayon, nagpapatuloy kami. Kasama namin si Lord, syempre. And sa mga gusto magsimba, sa church namin, maraming mag-aalaga sa inyo. Kaya yun, kayo matakot and subukan nyo lang. Nandito din kami. Yeah. Thank you, Lord. Thank you so much for this conversation. Thank you, Glenn, for this pag-accept. Thank you din po sa opportunity. Yes, thank you, Lord. This is my podcast. This is my praise time. Podcast testimony mo. So yan, thank you. And yeah, that's it. Yeah, thank you so much for watching. I hope na bless po kayo sa episode na ito. And one last thing, don't forget to share Jesus and spread His word today. God bless everyone.